At patungkol naman diyan sa ating ika nga, kung paano dapat tayo manamit sa publiko, mahalaga yaan. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, imposible pa na mawala sa mundong ito ang ika nga ay nagiging cause o nagiging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Datapwat sabi ni Kristo, datapwat kawawa lang yung tao na yaon na nagiging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Ang sabi ni Kristo pa, Matthew 18:6 I think, and Luke 19:1 and 2, sabi niya roon, na mainam pa sa kanya na talian siya ng lubid sa leeg, tapos ilagay ito na ika nga ay may bato, tapos itapon siya doon sa sa dagat para malunod siya kaysa siya ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba. At least sa pagkamatay niya, in-stop niya na maging sanhi siya ng pagkakasala ng iba. Kaya dapat sa atin, lalaki man tayo, babae, lalo na higit sa lahat ng babae kasi ang mga lalaki ay ika nga ay more prone yan sa sexual temptation kaysa sa babae. Ibig sabihin nun na mas ang lalaki ay madaling matukso kaysa sa babae when it comes sa sexual uh, uh, issue. So dapat, of course, hindi lamang lalaki of course, hindi lamang babae, kundi maging lalaki din, dapat maging maayos din ang ating pananamit sa publiko. Yan yung ninakaw na katuruan sa atin ng mga rebelding tao na ayaw magpasakop sa Diyos. Kasama diyan ay paglalagay natin ng salukbong sa babae, paglalagay natin ng salukbong, tanda ng pagkilala natin ng ating ika nga ay ng ating role o gender roles bilang isang babae na dapat hindi natin pinangungunahan ang lalaki o yung husband natin. O dapat yan ay tanda na nagpapasakop tayo sa ating husband o sa mga lalaki. But yung pagpapasakop na yan, of course, hindi naman yan nangangahulugan hindi conditional. Yan ay conditional, depende kung ano ang sinasabi ng lalaki o ng ibang tao. At kahit na nga si lalaki, dapat din magpasakop din sa babae, lalo na kung tama yung, higit sa lahat, kung tama yung sinasabi naman ng babae. Walang issue dyan kasi ang sabi doon, magpasakop kayo sa isa't isa. Pero sa ika nga ay pag-aayos natin pananamit, dapat yan maayos para hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Si King David, alam ba natin kung paano siya pumatay? At ika nga ay nangalun niya? Dahil doon kay Bathsheba. Palagay ko si Bathsheba, sinadya niya rin maligo doon na ubat-ubat sa publiko. Ika nga, wala naman masama maligo tayo ng ubot-ubat, basta tayo lang nag-iisa doon o kaya kung may asawa tayo, yung asawa lang natin, ang nandoon, dalawa lang tayo, mga gano'n, walang problema doon. Kung may iba ng tao na nakakita, iba na yon. Yan yung ika nga ay kalagahan ng pananamit natin sa publiko. Kaya yun, dahil palagay ko si Bathsheba, gusto niya rin yung si Haring David, kaya yun, natukso si Haring David. Pinatay ang kanyang husband, tapos ayun, inasawa niya yung si Bathsheba. Ayun, didisiplina siya ng Panginoon. Pareho sila at ang kabayaran nun, namatay yung kanilang unang anak. Sinundan ni King Solomon, I think. So yan yung kahalagahan ng ating ika nga ay maayos na pananamit sa publiko at hindi dapat natin ay ika nga ay ipinapakita ang kagandahan ng ating lupang katawan sa publiko dahil yan ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba, either ng babae o lalaki, higit sa lahat ng mga lalaki. Kaya yun dyan sa Facebook yan, kahit na dyan sa yung mga TikTok nila dyan o kaya sa mga maikli nilang video dyan, pinagsasabihan ko yan sila. Na kung may takot kayo sa Diyos, dapat yung malaman na hindi nyo dapat ginagawa yung ginagawa nyo dyan. Na pati mga bata, tinuturuan nyo kung paano sumayaw dyan. Ay nako. Sa halip na turuan natin ng tama,
ay ini-expose na natin ang mga bata sa kamangmangan. Alam natin dahil ang mga magulang hindi rin nila alam yon. Wala silang kaalam-alam. Paano nila malalaman kung hindi naman tayo magsasalita? Of course, sasabihan nila tayo na judgmental. Walang problema dyan. Tama ang judgment natin. Ay walang problema sa pagiging judgmental basta tama yung paghuhusga natin. Sapagkat ang sinabi doon sa Matthew 7 na paghuhusga, yun ay hipokritong paghuhusga. Yung sinasabihan natin na mali ibang tao, ngunit tayo rin ay mali. Yun ay tinutukoy doon ni Kristo yung mga hipokrito ng mga religious leaders. But of course, hindi lamang mga religious leaders, maging ang sino man na ginagawa na lang nila paghuhusga sa iba para lang ipakita na sila ay tama. You know? Hindi na natin dapat sabihin sa tao na tama tayo. Kung talagang tama tayo, makikita nila yon. Either we like it or not, kung tama tayo, maamoy nila yan. Lalo na kung tayo Kristiyano, kasi sabi nga, doon sa Matthew 5, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At ito ay hindi itatago. Ibig sabihin, kung ano man ginagawa natin, maging tapat man tayo, hindi tapat, ay maaamoy yun ng mga taong hindi pa nakilala sa Diyos or higit sa lahat ng mga taong nakakilala na sa Diyos.